napansin. Kasi kanina habang pinapaandar namin, nangyari bigla siyang parang mag-short yung ano niya. Mag-short yung kanyang tawag niyan, yung supply ng fuel. So bigla siyang kamatay na nawawala yung ano, parang nawawala sa firing order. So yun ang ano, kailangan na makita kung ano yung problema. So ayan guys, makita nyo wala siyang check engine, pero yung power pakinggan natin. Or kanyang ano, common ring system, yung brake pressure, so marami. Okay, so mag-mechanical tayo diagnose and then after that tingnan natin kung ano mangyayari. Support my video, makitulong na kayo. So sige, gabit na namin and then after that pandarin ko na lang and then check natin kung okay na ba. Okay? Okay na yung hatak, wala na yung low power, medyo fluid na yung hatak mo, smooth na kaya. Pagpalang araw guys, another client na naman tayo na Toyota Fortuner na D4D automatic transmission. So ang problema is naglo-low power and then suddenly biglang namamatay at 80 to 100 km/h ang takbo mo. So samahan nyo ako sa basic pointers tutorials kung ano po yung may bibigay natin na advice at mga tips. Hindi ko man mabidyoan step by step, pero mahalaga makuha nyo lang punto by punto, panalo na. Okay, so ano po ito, nangyayari ito is tumawag sa atin kasi nga nagpa-rescue kasi nga bigla daw namamatay yung makina. So nandito ngayon sa shop. So ang gawin natin dito is check muna natin yung kanyang engine RPM and then yung kanyang engine bay tsaka yung kanyang takbo ng andar ng makina. So tara. So ayan guys, makita nyo wala siyang check engine, pero yung power pakinggan natin mabuti. Okay, so low power, loss compression. Tapos bigla siyang kumakadyot bigla. So, check natin doon sa kabila. Ayan. Kanina, hindi mo lang mapansin. Kasi kanina habang pinapaandar namin, nangyari bigla siyang parang mag-short yung ano niya. Mag-short yung kanyang tawag niyan, yung supply ng fuel. So, bigla siyang kamatay na nawawala yung ano, parang nawawala sa firing order. So, yun ang ano, kailangan na makita kung ano yung problema. Okay, so mechanical na problema nito guys. Sige, diagnose na namin, tapos break ito kung ano yung tatanggalin natin dito. Okay, so ang gawin natin ngayon, mag-scan tayo. So pwede ka rin gumamit ng scanner na mamahalin, pwede rin mumurahin. So depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo. Ito kasi hindi naman ito namimili ng scanner tong ganitong model. So Toyota Fortuner na automatic transmission. Okay, so reading na guys. So ECT, ibig sabihin engine computer traction, red fault code. So ibig sabihin ayan ang problema, no DTC, wala siyang code. So kung wala siyang code, nagloloko-loko yung ano niya, system ng kanyang check engine, sa fuel system, floater. So marami siyang pwede maging cause. So pag ganito ang check engine siya, no DTC, sa totoo lang nagalaw na rin kasi itong unit na to. So may time na kasi napagbuwan sa mga nagpo-program, na yan, kumbaga disable na nila yan, magagaling sila dyan. So ang gagawin natin dito guys, pag ganito ang sistema, check muna natin yung mechanical niya, either fuel filter, barado, or kanyang common ring system, yung brake pressure. So marami. Okay, so mag-mechanical tayo, diagnose, and then after that tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, so basic pointers pa rin, wala tayo ibang gagawin. Yung kanyang pinaka basic talaga is yung kanyang fuel filter, kasi nga wala siyang check engine na lumalabas, pero nagkakaroon ng problema yung makina, which is sa fuel system guys. Unang-una is yung filter ang nagbibigay ng problema dito, and then yung kanyang common rail pump. So number 1 po yan. So pinaka basic pa rin tayo is yung pag magda-diagnose kayo ito na wala check engine is manually, is yung filter mismo yung una yung bubuksan bago kayo maghanap ng ibang sakit sa ibang system. Okay, so makikita natin dito guys, yung kanyang fuel filter talagang darken na. So medyo sobrang barado na to. So ibig sabihin hindi ito na PPMS ng mga ilang buwan or taon. O sa tingin ko talagang kita nyo naman, sobrang itim na talaga. Kaya sabi ng may-ari, naglo-low power. Kasi nga kaya hindi siya maglo-low power dahil
wala nang supply halos sa barado na mismo yung kanyang yung filter, wala nang mapagdaluyan ng wasto na ratio yung fuel papunta doon sa common rail, hindi papunta naman doon sa tawag sa injector. So kaya nagkakaroon siya ng parang fuel lock, or nagkakaroon siya tinatawag na parang naglululo power kasi wala nang supply yung pressure ng common rail. So which is pag once nga mahina yung pressure ng common rail guys, doon siya kumaga nabibitin yung takbo. Tapos tumatakbo ka ng 100 and then kulang yung supply ng pressure, so talagang maglolo power yan hanggang feeling mo yung makina mo is mamamatay na. So magugulat ka naman, full tank ka naman, or kakalagay mo lang ng fuel, kakagas tank mo lang, kakagas mo lang, and then ganun pa rin nangyayari. So ibig sabihin na yun ang problema, which is yung tinatawag na yung fuel filter. So ito muna yung una natin gagawin para malaman natin kung tama ba yung tira natin. And then after that, kung halimbawa mali or meron pang issue na ganun, so ibig sabihin maghahanap naman tayo, doon naman tayo sa injector. So sa ngayon guys, ito muna yung pinaka basic talaga na tip, okay, sa pag-diagnose, especially sa mga baguhan at mga DIY ng mga unit owner. Okay, so ang gagawin natin dito guys, kakabit na namin to and then check natin kung okay na ba yung under ng kanyang engine. Okay, tara. Okay, so nakabit na natin guys yung fuel filter mechanism niya, dun yung bago na big brand. So ang problema nito is ngayon is pinapainit muna natin yung makina para mamaya ma-test drive namin kung halimbawa ganun pa rin. Kasi may issue dito na pag mainit yung makina, nagkakaroon pa rin ng low power. So marami siyang complicated na issue na hindi namin pa nalalaman. Pero ngayon kaya ginagawa natin is pinapa-warm up muna natin yung makina para ma-surebot natin kung ano yung issue. Okay, so at least makita natin kung ano yung pinaka-basic, kung ano yung nagiging nangyari dito. Okay guys, so na-find out natin nga yun talaga yung issue, yung kanyang fuel filter. So tinest drive namin kanina, okay naman. So makikita nyo sa fuel gauge, naka-down, kanina full tank yan pero makikita nyo nasa baba. So ibig sabihin may problema rin yung kanyang floater na kanyang fuel gauge. So wala namang connection doon sa takbo. So problema lang talaga is talagang maraming issue yung unit, kaya nangyari is hindi malaman nung unang nag-diagnose kung ano yung problema. So ngayon tinest ko, okay naman, very smooth, maganda yung takbo. Hindi ko lang na-videoan guys dahil bawal po dito sa amin yung nag-video ka habang nag-drive, so mahuhuli tayo. So yun po yung nakita natin yung problema dito. At so far okay yung kanyang takbo, tumatakbo ka ng 80 to 100, hindi na siya namamatay. So yun po yung basic pointers guys. Pasensya na kahit hindi ko na videohan yung lahat ng detalyo kung paano natin ginagawa, pero mahalaga makuha nyo lang punto by punto, panalo na. So hanggang dito lang guys, maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta at sa aking mga follower, subscriber. Please share my video guys. Comment lang kayo kung ano yung pwede nyo itanong. Hindi ko man replyan lahat, pero sisikapin natin na lahat mabigyan natin mga kasagutan sa inyong mga tanong. Okay, so sa magtatanong sa akin, ang ating shop is located po sa along Makar Highway sa Carsing TV, Kling Auto Repair Shop, at dito na po yan sa may corner ng Purok Pandian, Barangay Labangal, General Santos City. So please subscribe my YouTube channel. Bye bye, share my video. Bye bye and God bless. See you.